Maayong hapon sa tanan. Labi na sa tuwang mga kaigsuunan nga naglantaw karon sa tuwang live streaming. So salamat sa nini nga pribilehiyo nga makadala sa pulong sa Ginoo. O in spite sa pangitabo karon sa kalibutan na wala ni nahimong babag nga makapaminaw gyapon ta sa pulong sa Ginoo. Pinagi sa live streaming sa itong mga Kristohanon nga naa sa inyong balay. So karon anita sa pulong sa Ginoo. If you have your Bible, abrihi in the book of 1 Thessalonians. Mubasa tag duha ka passage sa Bible. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. So akong basahon, sunda lang diha sa inyong mga mata. Ang Biblia gingon, "And everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you." And the next verse, Romans chapter 8 verse 28. Romans 8 verse 28, it is a common passage of Bible. "And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose." Now let's pray. Amahan na mo lang iton, Ginoo, salamat Lord, intak na sa kutuhon. Salamat Ginoo sa time ngayon mong gihatag sa matag usa nga diin kami magkapaminaw sa imong pulong through live streaming. Salamat Ginoo sa mga Kristohanon nga naa diha karon sila ang panimalay galantaw naminaw sa imong pulong. I pray ikaw mag-bless unas tanan Ginoo, pasaylo ami sa imong mga sala nga nabuhat Ginoo nga ikaw wala malipay. Cleanse us, O God, with the precious blood nga giulang nimo ngadto sa cross. And Lord, nagpray ko, nintak na sa kutuhon, gamita ko isip instrumento lamang pagwali sa imong pulong. Nasayod ka amahan nga wa ko'y mahimo kung wala ikaw. Nagkinahalan ko Ginoo si imong tabang. Giya sa balang espiritu nga matagpulong nga mugawas kung baba makapa-edify si imong katawhan. And Lord, badlo nga Ginoo ang buhat sa yawa. And Lord, nga makapa-distract sa panimbahon sa pagwali sa imong pulong, nintak na sa kutuhon Ginoo. Sa Lord, ikaw mag-bless, ikaw maghatag na kong kadaugan sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, now, yun diha in 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. "And everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you." Now, kasagaran sa mga Kristohanon karon, labi na sa mga tao karon, nalimot na sila sa pagpasalamat sa Ginoo, labi na sa itong panghitabo karon sa kalibutan. Di ba? Puros na lang kung magbasa ka karon sa news, o walantaw sa news or sa Facebook, wala na. Puros na mga kung mulantaw ta murag maapektahan ta, murag discourage ta magbasa ba. Di ba? But ang Biblia, kitang mga Kristohanon, ang Dios kanunay ga-remind nato that and everything give thanks. Whether it be good or bad, ang mahitabo sa atong kinabuhi, pasalamatan nato ang Ginoo. Amen. Now, ang atong title sa mensahe karon nintak na sa kutuhon, choose to be grateful. Choose to be grateful. Gratitude comes from a grateful heart. Agi mga Kristohanon nga bisag wala dili kabalo mo pasalamat ba? Tagaan, wa gyud, ambot na lang. But gratitude comes from a grateful heart. Yung diha, gratitude means being appreciative or thankful of the benefits received every day. Nagkapasalamat na mo sa Ginoo. So I hope pasalamatan, no? And then it means being thankful for God, good people, relationships, and good happenings. O kaning dili lang kay good people o atong matubang, bisag na yung mga tao nga usahay makaingon ka, badlungon, usahay musukol, but pasalamatan gihapon nato ang Ginoo. Ingon ang Biblia, and everything give thanks. Bisan patuod sa tuang panghitabo sa kalibutan karon, but atong pasalamatan ang Ginoo. Because we know that all things work together for good to them that love God. Matagbutangan na hitabo sa ato ang kinabuhi, ang Dios may adunay katuyuan niya na. And then, it is important to grow in gratitude and practice thanksgiving. Why? Because being grateful is God's will for us. Mao nay gusto, mao nay kabubuton sa Dios ato ang kinabuhi. Isa nga kabubuton sa Ginoo sa kinabuhi kaning mapasalamaton ta. Okay? And then gratitude keeps the channel of God's favor open. Kabantay mo ng bata. Nga kung ang bata gali, tagaan mo bisag piso lang o bisag pila na, nya kabalo siya mo pasalamat, sa sunod nga gayon, ganahan ta mo hatag. Kung na yung hatag mo. Pero ganahan ta, kaya naman, naka-obtain og favor, tungod kay mo pasalamat ba? Yeah? And then,
Gratitude makes our minds open and bright. Gratitude helps us conform into the image of Christ. Kanang kinaaya nga dili mapasalimaton, bati na. Okay? And then, gratitude makes us close to God. Being able to thank God for everything is an expression of our faith and trust in love and care of our Heavenly Father. Kanang kinaiyang mapasalamaton, usa na ka pamaagi nga pagpakita nato sa tuwang pagtuo diha sa Ginoo. Ang atong pagsalig diha sa Ginoo. Okay? O ang pag-umuma sa atong Dios nga amahan. And then, a grateful heart is a victory over haughtiness and pride. Well, kanong kasagaran sa mga tao nga dili gid makapasalamat bisan sa mga gagmayng butang or unsay nahitabo silang kinabuhi tungod sa garbo. Okay? Tungod sa garbo. Now, example sa Bible, mga tao nga wala gyud nagpasalamat ba? Gitabangan sa Ginoo, gipakataag pagkaluoy, pero sa diha nga naulian na, nakalimot na noon sa pagpangayog pasalamat sa Ginoo. In Luke 17 verses 11 to 19, kung imo lang tawon diha sa passage of Bible, for di na lang to basahon for the sake sa tuon time, na ay pulo kasanglahon. Okay? Well, Jesus, pasulod siya sa village, nakakita siya pulo kasanglahon. And these 10 lepers, they're begging for mercy ni Jesus Christ. So tungod kay nakita sa Ginoo ang sitwasyon, ingon siya, go show yourselves to the sa priest. So naitabo, gibuhat nila, ug naulian sila. But sad to say, usara ka buok ang mibalik ni Kristo aron sa pagpangayog pasalamat. Jesus expected all of them to have come back and give glory to the Father. Yet when they received their miracle, they forgot the source of it. Mao na karon kasagaran sa mga Kristohanon pag panalanginan na sa Ginoo, wala na, malimot na. Malimot na sa pagpasalamat sa Ginoo. Well, I remember kaning ilustrasyon, na-memorize ang siguro ninyo ni. Kabantay mo ng humay. Unsaon na to pagkabalo sa humay, sa palay ba kanang sa humay ba? Nga naa na siya unod. But pasabot mo bawdan, mo doko. Pero pag wala pa siya sulod, straight kayo na. Mo ni ta mailahan nga pa sulod. Kung na sulod, mo baog na siya. My point is nani. The more we are blessed by God, the more tang mo humble down sa tuwang kaugalingon. Amen? So, Jesus expected nga mobalik ang pulo, pero unsay isara pila ra magabog balik, isara. Isara gid tawon. Okay? Munang ingon si David Bednar, a grateful person is rich in contentment. An ungrateful person suffers in the poverty of endless discontentment. Nganon dili makapasalamat ang tawo tungod aning word nga discontentment. Walay pagkakontento ba? Unsay naa niya diha, gusto po nako. Unsay naab, kaon pod. Mao na. Ngayon dili ka pasalamat, wala, dili makontento sa kaugalingon. Kaya naman, unsa man? Self-centered. Ang ilang tao, ilahan na lang kaugalingon na lang, katagbawan sa kaugalingon. I remember sa asawa ni Job. Si Job. Balik ko sa next slide. Asawa ni Job. Sige ngon niya. Do you still retain your integrity to God? Curse God, anday. Tungod kinakita sa asawa nga si Job, wala na wealth, wala na health, isod ang kahimtang. Kita sa asawa, mora din ani mapusla ni banahan ni. Curse God, anday. Pabilin mo ba kasi mo integrity sa Ginoo? But, ingon Job, you speak as one of the foolish human speaks. What? Shall we receive good at the hand of God? And shall we not receive evil? Ingon si Job, in Job chapter 1 verse 21, blessed be the name of the Lord. Now, sa atong sitwasyon karon ba?
Maybe ang uban siguro, wala income, wala nadawat, wala nakadawat o tag 5 mil, 6 mil. But makaingon pa paghihapon tag blessed be the name of the Lord. Ha? Thankfully, we have a God who does not quit being God when the situation is bad. Mo ina kanindot isip kitang mga Kristiyanon bisan tuod sa sitwasyon karon, ang Dios wala siya undang pagka Dios. Wala siya undang pag-uban nato. Amen? Then, no matter what our circumstance, we always have something to be thankful for. Labi na sa itong panghitabo karon, kung una-una gitag negatibo, kitang mga Kristiyanon, kung mag-una-una gitag negatibo, batik yung resulta, no? Negatibo good, di ba? But, when we think positive, bisan tuod na ay COVID-19, makapasalamat gyapon ta sa Ginoo. Why? Number 1, nganong kinahanglan mo ta mo pasalamat sa Ginoo in spite sa panghitabo karon? Number 1, because of God's purpose. In Romans chapter 8 verse 28, the Bible says, "And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose." Matag panghitabo sa kalibutan, ang Dios adunay katuyuan. Matag panghitabo nato sa atong kinabuhi, ang Dios adunay katuyuan ni ana. Amen? Now, unsa may purpose? Letter A, to test the faith of every Christian. Usahay huot ang Kristohanon magud. Usahay duol huot kayo ng mga lagad sa Ginoo basta hayahay ang kahimtang. Walay gibati, peaceful ang palibot. But how about kung moagi na ning mga pagsulay, moabot na ni karon labi na sa sitwasyon karon? Labi na wala na gathering diri sa tuwa. Nagpabilin pa paghihapon ang pagtuo diha. Nakita pa paghihapon nga nagsimba ka sa Dios diha si mohang panimalay? To test the faith of every Christian. Now in Acts chapter 11 verse 19 to 20, this is the time nga ang mga Kristohanon mi-undergo sila persecution. Gisulayan sila, but in verse 19, "Now they which were scattered abroad upon the persecution that arose about Stephen," ang nahitabo tungod sa persecution, naabot sila sa nagkalain-lain nga lugar as far as Pinis, Cyprus, and Antioch. O bisan tuod na ay persecution, na scattered abroad sila, nagpadayon gihapon sila sa unsuman pagwali sa pulong sa Ginoo. Wala to nahimong babag ang persecution silang kinabuhi nga muundang sila sa pagwali sa pulong sa Ginoo. I hope dili na mahimong babag karon ang COVID-19 sa itong pag-alagad, pagsimba na to diha sa itong buhay nga Dios. Now, preaching the word, none but unto the Jews, and some them were men of Cyprus and Cyrene. When they were come to Antioch, speak unto the Grecians, preaching the Lord Jesus. And the result is in Acts chapter 11 verse 21. "And the hand of the Lord was with them." Persecution, trials, pagsulay sa itong kinabuhi, panghitabo sa kalibutan karon. Christians, don't forget that the hand of the Lord is naa ka na to. Amen? And tungod niya na, and a great number believed and turned unto the Lord. Now in verse 26, the disciples were first called Christians. The name Christians originated in the city of Antioch. It was a name, not a nickname. And Peter says that we glorify God in that name. Nalipay ba ta nga nahimo tang Kristohanon? Gitawag tag Kristohanon. Kay kasagaran karon Christian in name but not in deed. Manang ingon ang 1 Peter chapter 4 verse 16. Grabe akong pagsulay karon. Grabe ang panghitabo karon, nakapiktuhan ko, wala na ko'y panginabuhian. But yahayon daron kuan ba? Kung batay trabaho, kaninduta ginoon ta. But ingon di ang Biblia in 1 Peter chapter 4 verse 16. "Yet if any man suffer as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God on this behalf." Manang good times, bad times, these are parts of life here on earth. Abi, dili, but masabot, Kristohanon ta, exempted ta ng COVID-19. No? Kung magdinahag ta, matakdan ta niya na. Wala exempted na na. Good times, bad times, these are parts of our life here
on earth. But atong hinumduman, this world is not our home. But if we trust God, He will help us carry our burdens. The more nga naay panghitabo karon diri sa kalibutan, the more ta nga musalig sa Ginoo. Remember, bisan ang mga disipulo uban ni Kristo, sa diha nga naa sila sa dagat, galawig sila. They don't expect nga naay storm, great storm nga maabot silang kinabuhi. Sa diha silang magbiyahe. But unsay gingon nila? Master, carest thou not that we perish? Jesus Christ, natulog lang. Unsay gingon ni Jesus Christ? In Matthew chapter 8, verse 26, and He saith unto them, why are ye fearful, O ye of little faith? Usahay, Kristohanon mo bati gadlok. Mano? Wala exempted na ng gadlok. Buat pasabot mo ganun kung mahadlok ta, pagpakita ni nga wala ta misalig sa Ginoo. Manang mingon ng Ginoo, mingon ni Jesus Christ, pagkagamay sa inyong pagtuo. Then He arose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. So ingon ni Jesus Christ, peace, be still. Kung ang atong gibugaton, ang atong problema, aron sa manay pas-an ato karon gibugaton, kung itugyan to na sa Ginoo, mingon na Ginoo, peace, be still. Amen? Letter B, the purpose, anong kinahanglan nato pasalamatan ang Ginoo tungod sa nindot nga purpose na ini. Bisan tod, bati nga pang hitabo sa kalibutan, but ang Dios, kitang mga Kristohanon, ang Dios na ay nindot nga purpose niya na. Letter A, to test the faith of every Christian. Letter B, to think about the provision of God. Kung sa may provision sa Ginoo, ang pinakadako nga provision gid sa Ginoo nga gihatag sa tuwang kitang mga Kristohanon, number 1, kaning salvation. Kaluwasan nga dili mapalit og kwarta. Bisa pag unsa ka kadato, paliton nimong kaluwasan, no? Some people they think nga maluwas sila through their good works. Mayon sila through their next slide, through their religion, morality. But the Bible says in Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Nang dili kita kaluwas sa tuwang kagulingon. Na kung galantaw ka karon sa live stream, sa tuwang live streaming, naguna-una ka nga maluwas ka pinaagi si mong mayong binuhatan sayop na. Dili na mo ay gisulti sa Biblia. Kay kitang ta na atubangan sa Dios makasasala ta. Wala exempted na to. Bisan ako nga gawali ko sa pulong Ginoo makasasala ko. But pasalamat ta nga ang Dios, God has provided the only way we must make the choice, Jesus Christ. Wala laing solusyon para makaadto to sa langit, si Kristo lamang. Dili ang atong maayong binuhatan, dili ang relihiyon. No. Si Kristo ra. Nang mingon ng Biblia in Acts chapter 4 verse 12, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved, the name Jesus Christ. Walay laing makaluwa sa tawo. Atong hinumduman nga matakdan man kag virus o sa dili, mamatay ang tawo. Mamatay ta. But atong hinumduman nga naipainan ang tawo, dili ni maoy tapos kung mamatay taning kalibutan no, dili ni maoy tapos ng kinabuhi. Naay kinabuhi loyo aning kinabuhi. Kinabuhi dito sa langit ug dito sa impyerno. Kung wala ka kasiguro sa imong kamatayon, wala ka kasiguro sa imong kalag, nga human ning kinabuhi, questionable paghapon, I hope nga imong masabtan karon nga walay laing solusyon, si Kristo lamang. Walay laing ngalan nga makaluwas to, only the Lord Jesus Christ. Dili lang kay salvation. But before that, before tayo proceed, mayngon ang uban mangkod nga ang bugiro ganing kuno. Bugiro kining baptis ay maluwas kuno sila pinahagi sa pagtuo. Di man na pagpanghambog. Kamatuoran man ang gisulti sa Biblia. Ang klarong pagpanghambog kanang moingon kasi mong kaugalingon nga maluwas ko tungod kay buutan kay ko. Tungod kay maayo ko. Mo nay klaro nga pagpanghambog. Amen. But salamat nga ang kaluwasan libre, walay bayad. Okay? So dili lang kay kana salvation ang provision ang gi-provide sa Ginoo, salvation,
Next is all things. Tanang butang. Yung si Job, naked came I. Wala may natawo na to diri nga natay titulong gidala, na ay singsing ang gidalang bulawan, sinubong pag yun. Wala eh. But, unsay naa na to karon Dios may source niya na. Amen? Maningon ang 2 Peter chapter 1 verse 3. According as His divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness, through that knowledge of Him that hath called us to glory and virtue. Sad to say, ang Dios ga-provide tanan. But, ang tao, giabusaran niya ang provision sa Ginoo. Giabusaran niya. Gibuhat sa binuang, gigamit sa binuang, wala. I hope nga ma-remind ta that all things nga na to karon gihatag na sa Ginoo. Letter C, the purpose, letter C, to touch the heart of God. So may makapatandog sa Ginoo, kasing-kasing sa Ginoo. Kanang gitawag na to persistency. Na yun ang Biblia, Galatians chapter 6 verse 9. Let us not be weary in well doing, for in due season we shall reap if we faint not. Unsa man ay kalainan ang consistent o persistent? Unsa man ay kalainan na? Well, may yung consistent, but pasabot behaving or acting the same way or doing something the same way over time. Kanang gibuhat nimo ba nga kanunay bisag labi nagtrabaho bisag tapos na pero imo gyapon gipadayon kanunay nimo makanunayon nimo gibuhat ba mo na consistent. But ang persistent but pasabot continuing to do something despite of difficulties and challenges. Now, labi na karon nay wala magyoy nakakita na to atong pastor, si Pastor Ray, wala nakakita sa to wala nakakita sa inyong panimalay karon kung unsa gibuhat nimo. Pero makita diha ang persistent, makapatandog sa kasing-kasing sa Ginoo nga makita diha sa Dios nga ikaw ug imong pamilya naa diha sa imong panimalay nagpadayon gihapon sa pagsimba sa tong buhi nga Dios. Usa na nga makapatandog sa Ginoo which is persistent. Despite of difficulties and challenges na kapadayon ta diha sa Ginoo. Okay? So, persistency. Dili lang kay persistency, next is sacrifice. Sakripisyo. Well, example na ng sacrifice, si Jesus Christ. Sunod si Abraham. Karon, labi na karon lami kay katulog, nya wala ta simbahan. Wala yung nakakita. Pwede biyag matulog rata. Di ba no? Yung ni Pastor Ray, mag-ilis ta, mag-formal ta, diya sa inyo ang panimalay, isip pagrespeto sa tumbuhi nga Dios. Nya, wala nakakita. Pwede biyag, diya maghigda lang ta, maglantaw ta, o live streaming, pwede biya. Pero dili makita ang sakripisyo. Dili na may gusto sa Ginoo. Gusto sa Ginoo nga mo sakripisyo ta. Bisan to walay nakakita, naminaw gyapon ta sa pulong sa Ginoo, we dress properly. Isip pagrespeto sa atong buhi nga Dios. Kay dili man buot pasabot abi wala ka simbahan di ka makasimba sa Dios, no? Bisag asa makasimba ka sa Ginoo. Amen. So although watay ka diring diri pero naa ka sa imong balay diha, naminaw ko sa imong pulong, naminaw ko sa pulong sino, naglantaw ko sa live streaming. Simba gyapon ka sa Ginoo. Okay? So, next is letter D, to remind us that through faith we have peace with God. Usay nagubot ang una-una karon sa mga tao. Labi na nga murag ma-extend man siguro or extend na ba sa Luzon na extend na gyud ang quarantine. Wala na. Problema na gyud sa mot. Sao na lang provide. But kitang mga Kristohanon siyang tuod na nagubot ang una-una, but atong hinumduman nga tungod sa pagtuo adunay tay kalinaw diha sa Dios. Amen. Manang yun ang Biblia in John chapter 16 verse 33, these things have
I have spoken unto you that in me, notice the word, that in me ye might have peace. In the world, ye shall have tribulation. Tinuod na. Naagi na. Kasakit, pagsulay, problema, samtang naapata diri sa kalibutan. But in me, ingon ni Kristo that in me ye might have peace. In spite of that, kanang peace, makita nimo sa Kristohanon, dili nang buot pasabot nga linaw ang pamuyo, walay nagbidyoki, walay gubot, walay na malikas imong palibot. Mao na peace, no? Ang tinuod nga peace, bisan pag gubot ang pamilya, bisan pag bisan pag gubot ang palibot nimo, bisan pag unsay nahitabo sa kalibutan, malipayon gyapon ka, ngalagad gyapon ta sa Ginoo, diha makita ang tinuod nga peace. Amen? And then ingon ang Biblia in Romans chapter 5 verse 1, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Now, kung nangita ka karong tinuod nga kalinaw, dili makaplagan sa kalibutan. Ang kalinaw, ang tinuod nga kalinaw, makaplagan lamang nato diha ni Kristo Jesus. Kung imo siyang dawaton sulod si muhang kasing-kasing. Now, nganong gikinahanglan nato nga pasalamatan ang Ginoo in spite sa nahitabo karon tungod sa iyang nindot nga purpose sa atong kinabuhi. Amen? And number two, tungod sa plano sa Dios sa atong kinabuhi. In Ephesians chapter 2 verse 10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Now, ang blueprint sa kinabuhi sa tao, ang blueprint sa kinabuhi sa Kristohanon, ang blueprint sa kinabuhi nato, dili kita may gagunit. Kaya kung kita pa'y gagunit, gusto nato nga atong kinabuhi, permitting hayahay. Di ba? Gusto tao But dili ta kabuot unsay gusto sa Ginoo. Kay ang Dios na ay plano na inindot nga plano sa tuang kinabuhi. Manaingon ang dihang quote, everything happens for a reason. Nothing occurs by chance. It's all part of God's divine plan. Learn to trust it and go where He leads you. Sunda lang unsay gusto sa Ginoo. Kaya ang Dios naa say nindot nga plano para sa tong kinabuhi. Mayingon ka karon pait may kong kinabuhi oy. Sige lang. Padayon lang diha sa Ginoo kay ang Dios naa say a divine plan. Learn to trust it and go where He leads you. Unsa may plano sa Ginoo? Letter A, that the glory of Christ should shine through us. Sa panahon na to karon, mailhan pa ba kaha tanga Kristohanon? Makita pa ba kaha ang himaya sa Ginoo sa tuang kinabuhi? Ingon ang Biblia in Matthew chapter 5 verse 16, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Labi na nga nay balaod ang gobyerno karon, quarantine, dili ka magsuroy-suroy, isaray mo gawas sa panimalay sa inyong pamilya, isaray mo gawas. Now, gusto si Diyos nga matawag tag kanang itawag kuan ba kaning law-abiding citizen. Ili gusto ang Ginoo nga usat sa supakiro sa balaod sa gobyerno. Unsaon pagkakita sa himaya sa Ginoo sa tuang kinabuhi kung usat ka sa supakiro sa balaod sa Ginoo. Pag korupyo naaragyapon di aga suroy-suroy. Maingon nga walay magawas-gawas, way magsuroy-suroy, naaragyapon ga suroy-suroy nya. Kristohanon Baptist members pigkarangan unsaon pagkakita sa himaya sa Ginoo. That the glory of Christ should shine through us. Yan naman, itawag tag walking Bible. Ang mga tao wala sila gabasa sa Biblia. But gibasa nila ang Biblia pinaagi sa tuwang kinabuhi. Bisan yung pamilya wala na naluwas yung pamilya. Wala sila gabasa sa Biblia, pero pwede na sila maluwas pinaagi sa mong kinabuhi kung nakita ang kausaban. Okay? And then nililagay ka na that the gospel may spread through us. And now in 2 Thessalonians chapter 3 verse 1 ang hangyo ni Paul, finally, brethren, pray for us that the word of the Lord may have free course. But pasabot mapadayag. Dili mapugngan. Bisan tod sa tuwa karon wala na visitation.
Pero pwede gihapon mapadayag, ma-spread ang gospel. Karon uso na kay mukha na ang social media. Sumala sa mga giwali ni Agi, post tag mga butang ba nga makapa-encourage, makapahimaya sa Ginoo ba. Ayaw pag-post og sa imong Facebook og kanang mga butang bati laway nya Kristohanon ta makita sa uban. Ayaw. Dili na makapadasig sa uban. Post tag mga butang nga makapadasig, makapahimaya sa Ginoo. I-scroll down na imong kuan ba? Imong mga previous imong post. Kung na mga laway diha, mga post nga dili maayo, wala na, i-delete na. Kay dili na makapahimaya sa Ginoo. It is a time that the world enlightened by the word. Kalibutan grabe ngit-ngit. But pinaagi sa pulong sa Ginoo. Pareha ko nato kaniadto pa. Ang atong kinabuhi pait ngit-ngit bati batungod sa pulong sa Ginoo na nag-share nato, na nagsulti nato. Nakakadiha karon galingkod na minaw sa pulong sa Ginoo. Tayo imagine kung wala ang pulong sa Ginoo. Aha ka ta karon. Aha ka mo karon. Yeah? That the world enlightened by the world. Ingon si Jesus, let us speak Jesus again unto them saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Let us see that all should come to repentance. Sa panghitabo karon, I hope ang mga tao sa imong pamilya, kung wala man galing ang kasiguro sa kaluwasan, imong masayawan, masultihan, ang kinahanglan, wala na panahon karon nga backslide, ubiya sa Ginoo. Kay basin lang ba or agad kung maabot mo gid ang itawag ng kamatayon. The question is, nakasiguro ba ka? Mao gini pinaka-importante, nakasiguro ba ka nga one of this day kung kaon ang sa Ginoo ang imong hinalaman kinabuhi, asa padulong imong kalag. Now, ang purpose na that all should come to repentance. The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Now, God's plan is always the best. Sometimes, the process is painful and hard. But don't forget that when God is silent, notice the word, He is doing something for you. I hope ma-remind ta na. Ay usay atong gusto sa atong kinabuhi bahayahay, provided ang tanan. Usay sakitan kita kay wala ko na apilan diri hatag og kuanda sa Ismail paita. Salamat gyapon to sa Ginoo, bisang wa ta na apilan. Kay nakita sa Ginoo nga enough naman. Salamat kita diri sa Mindanao nga mulingi ka daghan kag maputlo. Pwede ta makautan-utan sa mua dito sa among dorm na gamay nga area nga nayuta, tamnan oy. Tamnan. Ako nananam tangkong. Salamat ra ko nga nabilin gamay giani pud sa ilaga. Pulihan na to. Salamat ay. Sometimes the process is painful and hard, but don't forget when God is silent, He's doing something for you. Number 3, anong kinahanglan nato pasalamatan ng Ginoo tungod siya ang nindot nga purpose, siya ang nindot nga plano sa itong kinabuhi. Number 3, tungod sa promesa sa Dios. Ano usahay kita rin ang tagapasalamat sa Ginoo? Tungod kinalimot na ta sa promise sa Ginoo sa itong kinabuhi ba? Ang utang una-una, tama rin si kalibutan. But gingon diha, this world is not our home. Dili na mga itong puluyanan. Yung Biblia in Titus chapter 1 verse 2, in hope of eternal life which God that cannot lie promised before the world began. Promise sa Ginoo, blessed hope. Bisan na ay COVID-19, ang Kristohanon adunay buhing paglahom. Natay paglahom mo eh. Ayaw pagkawag paglahom niya. Amen? Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ,
We can have hope for the future because God cares about us, has a plan despite of our present problems. Amen? So, dili lang kay kana, eternal life. Nakadawat pag ita kinabuhin dayon, free gift, pag yun, libre. Amen? Nangingon ng Biblia, in hope of eternal life, which God that cannot lie promised before the world began. For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Nililagay ka na, ears of God. Atay panulundon sa Diyos. Atay panulundon sa langit. Manangingin si Fanny Crosby, balik ko sa next slide. Si Fanny Crosby, she's a blind, buta siya, deaf, pero dagan siya mga books nga nasulat. Maingon siya, kanta magina siya, Blessed Assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, ear of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. In spite sa yahang kahimtang, kayong gyapon siya, Blessed Assurance, Jesus is mine. Unsahon to man ang galantaw kadiya karon, yahay kay mong kahimtang. Indot kay imong kahimtang, pero questionably ang imong kaluwasan. Wala gyapon. Ears of God, we would consider it a great privilege to be an ear of one who owned a great state and be named in their will. Although we do not now enjoy our inheritance to the fullest, but we know that one day we will be heirs of an incorruptible inheritance. Amen? Bisantod karon, wala pa yung kita ingon nga fully enjoy sa atong blessing, sa atong napanunod diya sa Dios. But one day, dito raw niya sa langit. Yung Diyos, I go to prepare a place for you. Amen? Now the benefits, when in God's family, you get the name, sa diha nga nata sa pamilya sa Dios, you get the name, the likeness, the privileges, intimate access, family inheritance. Manangingon ng Biblia in Galatians chapter 4 verse 9, wherefore thou art no more a servant, but a son. And if a son, then an heir of God through Christ. Pagkanindot sa kinabuhi. Isang tuwad karon, affected ta sa pangitabo sa kalibutan. Ang uban, luya na. Bisang kami ayaw po nila sita pundo, no? Pero when we think positive sa itong kinabuhi, sa reminders po namo nga ang Dios di ay na-promise niya na. Matakdan kag sa dili, gustuhanon. Ang Dios na i-promise na to. Na walay rason nga dili ta makapasalamat sa Ginoo. Amen? Dili lang ka na, ears of God. The last, letter D, be with God forever. Yun ang Biblia in John 14 verse 3. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself. Notice the word, that where I am, there ye may be also. Pangutan na imong kaugalingon karon. Maapil ka na kuwani? Kung asa ang Diyos dito ba ko? Muna siguro na ito, luwas pa ta. Kadili, yung pastor ganina, dili tanang Baptist luwas. Kaya na sa una, tulibagbag ang kinabuhi. Nga karon Baptist na, nabaptismuhan, tulibagbag ang magyapon ang kinabuhi. Ang tinuod nga luwas na ikabaguhan sa kinabuhi. Amen? Be with God forever. Yung Biblia in Revelation 21 verse 4. And God, manina kanino ta? And God shall wipe away all tears from their eyes. And there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. No more night, no more pain, no more tears, never crying again. Wala na virus dito sa langit. Hindi na tayo magantos ito. Wala na sakit dito sa langit. Na ito sa langit,
everlasting joy. Muna promise sa Ginoo sa tuwang kinabuhi. That ato lang bantayan nga ang kontra ra gyud aning grateful heart kaning pagpasalamat bitaw. Ang kontra ra gyud ani which is discontentment and dissatisfaction. We would worry less if we praise more. Thanksgiving is the enemy of discontent and dissatisfaction. Muna kung ang tao gali, ang Kristohanon gali nga dili mapasalimaton, tao na siya nga dili makontento. Dili masatisfied kung unsay naa niya karon. Reklamo diri, reklamo didto. Nganong wala man ko kadawat og 6,000, nganong wala man ko kadawat og bugas diri, nganong wala man ko kadawat tinapad diri. Salamat sa Ginoo nga buhi pa ka. Salamat sa Ginoo nga wa ta natakdan sa virus. Nay daghang tangkong diha o, nay daghang pako diha o, nay daghang unsa pa na diha lugbati. Salamat sa Ginoo. Walay rason nga dili ta magpasalamat sa Ginoo. Well, let's thank God for His wonderful purpose, for His wonderful plan, and His wonderful promise. Matag butang natabos ng kinabuhi ang Dios naa siya nindot nga purpose, naa siya nindot nga plano, ug naa siya nindot nga promesa. Mao nang walay rason nga dili nato pasalamatan ang Ginoo. So diren taman once again maayong hapon kaninyong tanan.